Kai Sotto, nakatanggap ng hindi ang offer galing sa mga Japan B-League teams, kaya hindi malayong pipirma na si Kai ng kontrata sa Japan B-League, kaya lang sa ngayon ay sikreto pa kung anong team ito. Nakakalulang mga figures ng mga offer sa kanya sa Japan, kaya it is safe to say na isa sa mga ito ay pinirmahan na ni Kai. Pero mukhang meron pang hinihintay si Kai, and according sa ating source, ay gusto niya sa Los Angeles Lakers. At balikan natin ang isang post ng tatay ni Kai na nagpahiwatig na sa purple and gold maglalaro si Kai. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. At panoorin hanggang dulo, baka ang comment niyo na ang aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, pumirma na raw. Well, yan ang nakarating sa atin, pero sikreto pa siya ngayon mga kapatrol, at wait na lang tayo sa announcement na galing sa kampo mismo ni Kai. Pero on the other hand, ay meron rin tayong naririnig galing sa mga unconfirmed sources na ang Los Angeles Lakers daw ang nagustuhan ni Kai at kailangan pa ata ni Kai na magpakitang gilas sa Olympic qualifying tournament dahil ito ang susi para mabigyan siya ng isang guaranteed NBA contract or kung hindi man, at least maimbitahan man lang sa NBA Summer League. And in the event na maganda ang performance ni Kai sa Olympic qualifying tournament, ay ito na ang magiging mitsa para makapasok siya sa NBA. Kaya ngayon ay nasa final phase na ang preparation ni Kai at nag-high altitude training pa siya sa Baguio to make sure na mag-improve rin ang kanyang stamina. And it is expected na sa pagsabak ni Kai sa unang practice ng gilas ngayong June 22 ay nasa tip-top condition na siya and is raring to go. At hindi lang si Kai who is in deep training, kundi pati si AJ Edu ay nag-personal training na rin in preparation sa Olympic qualifying tournament, and it is expected na sa darating ng unang practice pa lang ng gilas ay lahat in playing condition na. At eto ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Marlon Plasencia, BS6UY. May isang YouTuber panungkit tawag kay Idol Kai. Nawala na mga basher ni Kai, milyones sinasahod ni Kai. Samantala, mga basher hanggang bash lang. Good luck, Idol Kai. Dito lang kami nakasuporta sa iyo. Shoutout at user, naiiba at mas magaling si Kai kumpara sa ibang big man ng NBA. Yung iba, papasahan lang sabay dakdak. Si Kai, kaya niya i-dribble, i-layup o kaya i-reverse at idakdak pa. Kaya malayong mas lamang si Kai. Takot lang nila pag makapasok si Kai. Shoutout at Rachel Rosacena 495. Magaling si Kai. Simula pa nanood talaga ako. Good luck sa NBA Kai. God bless Kai. Shoutout at RBR Tang. Kai's above the rim play both in offense and defense. Will give any NBA team a plus that needs an effective big man. Shoutout at Michael Shatton 3221. Naniniwala ako pag nakapasok si Kai mas lumalakas kasi matindi ang training sa NBA. At balitang NBA naman, Luka Doncic babawasan ang pagtatapon ng bola. Pinuwersa ng Boston Celtics na magkalat ng 8 turnovers si Luka Doncic sa Game 2 ng NBA Finals. Naka 32 points, 11 rebounds, 11 assists si Luka Doncic, pero talo ang Dallas Mavericks 105-98 at uwi ng Dallas na lubog sa 0-2 series deficit. At iho-host ng Mavericks ang Game 2 sa Webes. Sina Luka Doncic, LeBron James, Charles Barkley,
at Jerry West lang ang tanging players sa kasaysayan ng NBA na naglista ng 30-point triple-double sa finals na natalo. I think my turnovers and my missed free throws cost us the game. I've got to do way better on those two categories, but at the end of the day, we've got to make shots to win the game. Lahat pa ni Luka Doncic na 4 of 8 sa stripe. Pero hindi lang si Luka Doncic, maging si Kyrie Irving ay hindi rin naging ganun ka-agresibo sa pag-atake sa basket. Mas mababa ang punto sa field goal attempts ni Kyrie Irving at bukya pa siya sa 3 bato sa 3-point range. He's not alone, and we are going to tell him that. He's spilling into his emotions. Feels like he could play better, just like me. I would take the brunt of the responsibility. The first 2 games weren't the best for me. Salo pa ni Kyrie Irving sa pag-ako ni Luka Doncic sa kanilang talo. Para makaisa, kailangan ding mag-step up sa sariling home court sina Paige Washington, Daniel Gafford, Tariq Lively II, and Derek Jones Jr. A lot of shots were hitting the back rim that could piss you off as a competitor, but it's all part of the game of basketball. Puna pa ni Kyrie Irving, natoka ni na Drew Holiday at Jaylen Brown. Nag-announce ang Boston Celtics sa bagong injury sa dating All-Star center na si Kristaps Porzingis. Ang pahayag ay naglalarawan sa kondisyon bilang isang pambihirang injury. At ayon sa team, ang kanyang availability para sa natitirang NBA Finals will be determined day by day. Sinabi ng Celtics na ang injury ay nangyari sa may 3 minutes 27 seconds sa third quarter sa Game 2. Ang eksena na to, isang box-out collision kasama ang Dallas Mavericks center na si Tariq Lively II. Pagkatapos ng banggaan, mas maingat si Kristaps Porzingis sa kanyang kaliwang binte, lalo na sa mga sumunod na possession, habang sinusubukan niyang hadlangan ang mga shooters at nananatili siya sa laro para sa karagdagang 2 minutes and 45 seconds. Bago ang Game 1 ng NBA Finals, nawala ito si Kristaps Porzingis ng 36 days kasama ang parehong Eastern Conference Finals dahil sa kanyang strained right calf. At ang kanyang pinakabagong injury ay hindi related dito. Ang Boston Celtics ay may positive 25 sa loob ng 44 minutes ni Kristaps Porzingis sa 2 laro ng NBA Finals. Sila ay pata sa Dallas Mavericks sa 52 minutes na siya ay nasa bench. Sa regular season, ang Boston Celtics ay umiscore ng 11.2 points kada 100 possessions sa mga minutes ni Kristaps Porzingis at dumami ito sa 11.8 kapag wala siya sa laro. At ang pagkawala ni Kristaps Porzingis ay ibig sabihin na may mas maraming minuto para sa 38 years old na si Al Horford na nagsimula sa center sa Game 1 at sa Game 2 ng NBA Finals